Welcome back to Q Republic. Today is February 23rd, 2021 Tuesday. At ang mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are Dito CME, Marimart, BSC, AC Energy, PHA, MRC, JFC, Abra Mining, FNI, Nickel Asia, MPI, OV, Apollo Global, IDC, and Certec. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, would just like to say thank you to the following people: Ruel Taneo, Hilroy, Nilo J. De Guzman, Jane Kangayda, Marieta Teodoro, Wilson Ong, TGBTG, Juno Jules, May Dre, Angelita Espallardo, Ads Baker, Ed Andal, Rogie Mark, Alvin Makalindong, Eileen Vance, Johnny Palis, Von, Homer Nang, San Sebastian, Lito Gonzalez, Crossfire Channel Philippines Phase 4, Eller Fontamillas, and Simon. Maraming salamat po sa suporta ninyo and happy viewing. Dito CME, close today at 17.80. Meron po tayong pagbaba na 1.77% sa kanya from our previous closing price, around 18.11. Number of trades po natin 33,520, so very active po. However, we can incorporate this one into more selling volume kasi yung ating naging net volume ngayon is more on red, so more on selling yung nangyari sa kanya. And dito sa ating chart, we still have the same resistance, 18.50, and same support around 17.80. Checking our stochastic indicator, yung binabantayan po natin na support na level 88 is nagkaroon po siya ng breakdown. Ito yung binabantayan natin kasi ito na yung parang naging high niya or lowest niya since February 10, and then ngayon nagkaroon tayo ng pag-breakdown sa kanya. Pero maganda is we are still in the overbought area. So hopefully by tomorrow is magkaroon tayo ng bounce back kahit dumikit man lang dito sa level 88. And the day after tomorrow, it should break out again over the level 88 para bumalik po yung kanyang momentum. Checking our RSI indicator. Dito sa ating RSI indicator, makikita natin na nagme-maintain pa rin tayo ng ating level 72. Although may pagka-slight ng breakdown kasi nagkaroon tayo ng pullback today. So hopefully by tomorrow is magkaroon tayo ng bounce back and wag tayong tuluyang mag-breakdown pa or even go lower than 70 kasi if that ever happens, definitely mawawalan po ng momentum itong Dito CME. Checking our MACD, naka-cross up pa rin naman itong ating blue line, pero yung ating MACD is patuloy pa rin po, or itong ating histogram is patuloy pa rin po sa pag-descend. So nawawalan tayo ng momentum day by day. And checking our chart ngayon, although nagkaroon tayo ng ganitong bearish candlestick, ang maganda is nagme-maintain pa rin tayo above the moving average na yan. Kasi bearish candlestick to, so there's a possibility na masundan pa ito ng panibagong selling candlestick. Pero if we are going to incorporate this one into this one, or possible this one noong February 9, kung saan nagkaroon tayo ng bearish candlestick din, is nasundan naman siya ng panibagong green candlestick kasi nagtitrade pa rin tayo above the moving average line at that day. So check po natin yung ating mga indicators during February 9. Dito sa ating stochastic indicator, nung February 9, nandito po tayo banda sa area ng 79. So almost the same. Nandito po tayo sa parang edge ng ating overbought area. So February 9, then ngayon February 23rd. How about nung dito sa ating RSI indicator? So same thing din. Nagkaroon tayo ng support dito sa 72
area. So ito nga po yung kailangan nating bantayan na wag niyong ma-breakdown ng tuluyan. Checking our MACD during February 9. Dito medyo malaking space nga between the red line and yung histogram natin at that time is nandito banda sa positive 0.28 versus dito sa positive 0.09. So overall, good pa rin naman itong ating candlestick. Yun nga lang po, kailangan nating bantayan itong ating stochastic indicator na huwag mag-breakdown below the level 80 and pati na rin itong ating RSI indicator na huwag mag-breakdown below 72 or worse is huwag mag-breakdown over 70. Kasi ang maganda sa ginagalaw natin ngayon is we are still trading above the moving average 9. The only logical thinking kung bakit tayo nagkakaroon ng pagbawas dito sa ating momentum is kasi hindi natin nahihigitan yung high or kumbaga parang ang tagal natin nagko-consolidate dito sa area na to na 17.60. Then nag-close pa tayo below the high na ginawa natin kahapon. So kasi kung makikita po natin nag-open tayo ng 19 and kumbaga parang healthy pullback yung nangyari. So maraming nag-sell, maraming nagbenta and then bumaba tayo dito sa pinakamababa natin na 17.80 pero we are still above the 17.60 or the moving average na. So we can still treat this one as a healthy pullback. Wag lang tayo bababa pa tomorrow below 17.60 kasi medyo mawawalan tayo ng momentum noon and we can treat this one as parang high na ginawa dito sa ating trend na to and baka magkaroon na tayo ng start na makita ng mga lower high. So check po natin tomorrow kasi medyo critical yung gagawin ni dito CME or ng ating market and hopefully mag-close pa tayo above 18 pesos by tomorrow and if that ever happens, maganda pa rin sundan itong si dito CME. So check niyo po maigi ang magiging options natin for dito CME. Merrimart, close today at 7.03. Meron po tayong pagtaas na 1.44% sa kanya from our previous closing price. Around 6.93. Number of trades po natin 8,720. Almost active po itong si Merrimart and we still have the same resistance around 7.39 and same support around 6.94. Checking our stochastic indicator. Patuloy pa rin po yung ating pag-breakdown dito and actually hindi pa tayo na masyadong nakaka-recover and mapapansin po natin dito sa ating stochastic indicator yung ating blue line. It serves as our momentum dito sa indicator na to is nasa ilalim pa ng ating red line and currently nandito tayo sa level 41. Checking our RSI indicator, so same thing yung nakikita natin. If we are going to continue this one, still lower high pa rin po. Nandito naman tayo sa level 50 ng ating RSI indicator and dito sa ating MACD naka-cross down itong si blue line and nandito tayo sa negative 0.02. So ang review po natin dito kay Merrimart, hindi po natin pwedeng i-treat si moving average 9 or moving average 20 as its support. We have to look forward here dito sa ating moving average 50. So what happened today, nagkaroon tayo ng low na 6.62 and actually very lucky yung mga nakabili dito sa area na to dito kasi tumama siya sa moving average 50 and if we are going to measure this one from this low, kahit hanggang dito lang sa 6.94 meron ka ng 4% or kung nakapagbenta ka pa dito sa taas meron kang 8% gain. So congratulations po sa mga nakasalo dito sa moving average 50. Ngayon, may kita po natin na talagang weak pa rin po itong si Merrimart and puro parang yung sinasabi nga po nila pang chupit lang yung pwedeng gawin dito kay Merrimart as of the moment kasi nagtitrade tayo below the moving average 9 pati na rin below moving average 20. So still ang ating safe side dito is itong si moving average 50 but it doesn't mean na aabot ulit yung price nito by tomorrow dito sa moving average 50. It could be on the next coming trading days but I think not by tomorrow. So if ever man, kung gusto nyo bantayan po itong si Merrimart, dito pa rin po magandang salo dyan, 6.68 below since nagtitrade tayo below the moving average 20. So ito yung ating nagiging matibay na support ngayon itong ating moving average 50. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. BSC close today at 1.15. Meron po tayong pagbaba na 4.96% sa kanya from our previous closing price. Around 1.21. Number of trades po natin 5,670. So hindi po siya ganoon ka-active and we still have the same resistance around 1.26 and same support around 1 peso area. Checking our stochastic indicator, nagkaroon na naman po tayo ng pag-breakdown dito below 61.
Actually, kahapon nandito tayo banda sa edge na to na 62 pero ngayon nagkaroon na naman siya ng breakdown. So, nakita na naman po natin yung weakness niya and umabot na naman po tayo dito sa ating low na level 44. Checking our RSI indicator. So, ito rin po nag-dive back in tayo dito below 57. Pero ang maganda rito is nagsusupport pa po itong level 53 natin. So, umbaga parang nagkaroon tayo ng pullback and hopefully by tomorrow is magkaroon tayo ng bounce back, at least lumikit tayo dito sa level 57. Siyempre, mas maganda kung magkakaroon tayo ng breakout more than level 57. Checking our MACD. Medyo nag-slide down na naman itong si blue line pero still konti na lang yung space niya between the red line and nasa mababang area or nasa pataas pa rin naman po itong ating histogram going into the positive. Pero ngayon nasa negative 0.01 pa rin tayo. So same review po tayo. Ang ating pwedeng maging support dito is itong ating moving average 20, itong ating blue line. So kahapon nung ni-review po natin siya, we have said na medyo we have to be careful on this level 1.26 kasi dito tayo nagkaroon ng matinding pag breakdown sa kanya. So napakatinding bearish candlestick ito, so matinding block po ito. So if ever man sa may mga, kung nakasalo po kayo kanina na nagkaroon tayo ng low na 1.13, so that's a good level already. So still pwede pa rin po natin sundan itong trend na to with the support na moving average 20. So kung binabantayan po natin itong si BSC, ito po yung ating magiging support, moving average 20. So anything goes 1.15 below, yun po yung pwedeng saluhan natin dito kay BSC. However, we have to check itong ating RSI indicator na wag mag-go below or break down dito sa level 53 area. Kasi ito po yung ating support na mapapansin ninyo na ating binabantayan since January 27. Kapag po iyan ay nag-breakdown pa, unfortunately hindi na po natin pwedeng i-follow itong moving average 20 and we have to look forward dito next sa ating moving average 50. Pero sa ngayon, we can still follow itong moving average 20 but watch out lang po sa ating RSI indicator. So check niyo po maigi yung magiging options natin for BSC. AC Energy closed today at 7.45. Meron po tayong pagbaba na 2.10% sa kanya from our previous closing price. Around 7.61. Number trades po natin 10,500. So very active po itong si AC Energy. However, we can incorporate that being active dito po sa ating selling candlestick or dito sa ating net volume na more on selling yung ating nakikita. Checking our resistance, still the same 8.11 and same support around 7.30. Checking our stochastic indicator. So tuluyan niya na pong na breakdown itong ating support na level 58, so nawalan po tayo ng momentum. Medyo pangit na sign po yan. Checking our RSI indicator, so same thing din po. So kahapon, February 22, nandito pa tayo sa bandang edge level 55 pero ngayon nagkaroon na tayo ng breakdown. Punta na tayo ngayon dito sa level 52 area. So ito po yung ayaw natin mangyari kay BSC if ever man natagusin yung ating mga support sa kanyang mga indicators. Checking our MACD. So nag-cross down na po itong ating blue line. Nandito tayo sa initial phase ngayon nasa negative 0.03. So makita rin po natin dito sa ating chart na nagkaroon din po tayo ng breakdown dito sa ating trend line na sinusundan sa kanya na supported na itong moving average 20, and makita po natin yung pag bend down or circle down na itong ating purple line or moving average 9, pati na rin itong si moving average 20 is nag-flat or nag-straight line siya ngayon, so na-breakdown din po natin siya. So unfortunately, we cannot follow the moving average 20 or this trend line anymore. Nagkaroon na po tayo ng pag-breakdown sa ating mga indicators, pati na rin dito sa trend line. And tatlong araw po tayo meron mga bearish candlesticks. So meron po tayo matinding resistance dito sa 8.11 area. We can say na meron na rin tayong matinding resistance dito sa 7.30 area. So ang next na support natin na kailangan bantayan is itong moving average 50. If we are trying to accumulate shares dito kay AC Energy, so yung pinakamalapit na ating price dito is 7 pesos. So possible 7 peso below, pwede na po tayong mag-accumulate ng shares. Or syempre yung pinaka-best price pa rin natin is itong 6.75. Baka kasi magkaroon tayo ng retest, or possible na ito na ngayon gawin nating trend sa kanya with the help of moving average
50. So that's why 7 pesos will be good enough or 7 pesos below if we are trying to accumulate shares dito kay AC Energy. So check nyo po maigi magiging options natin for AC Energy. PHA close today at 2.91. Meron po tayong pagbaba na 7.91% sa kanya from our previous closing price. Around 3.16. Number of trades po natin 24,360. Very active, but then again, we can incorporate that being active into the more on selling dahil nagkaroon po tayo ng net volume na more on selling and pati na rin po bearish candlestick yung nakikita natin today. And we still have the same resistance here, 2.99, and same support, 2.55. Checking our stochastic indicator. So nagkaroon din po tayo ng pag-breakdown dito sa binabantayan nating support level na level 69. Pero ang maganda dito is baka gayahin lang po natin yung pag-pullback natin noong February 18. So, wag lang po niya itong i-breakdown pa further below 56 kasi definitely mag-iiba na po ng takbo si PHA. And then, checking our RSI. So, meron din tayong ditong bad sign na nakikita sa kanya. Tinagos niya rin po pababa itong ating level 61. So, technically, makita po tayo ng early sign ng mga lower highs dito. So, which is pangit na sign for this indicator or for this chart ni PHA. So nagkaroon tayo ng high noong February 10 and then nagkaroon tayo ng re-attempt noong February 22 and then ngayon nandito tayo sa low na level 58. Checking our MACD. Dito naman po is almost nag-crossover yung ating blue line sa red line pero ngayon kasi nga po nagkaroon tayo ng pangit na candlestick and hindi pa siya tuluyan nag-cross up and nandito pa rin tayo sa negative area na negative 0.0098. So, kagaya po ng review natin kahapon, so meron po siyang gap area dito na kailangan natin pantayan. So, which had happened today, bumaba pa siya further dito sa 2.91 dito banda sa ating gap area. And matindi pa rin po talaga yung resistance dito sa 3.30 area. So, ito yung parang first attempt natin ng January 20, second attempt, and then meron tayo ngayong third attempt. So, napakatibay po niya. So, again, first attempt, second, and then ngayon, third attempts. And also, medyo pangit yung pinapakita ng ating mga indicators. So, kung wala ka pa namang shares dito kay PHA, medyo iwas muna tayo dito sa ating moving average 20. So, matinding bearish candlestick to. Ang natitira nating support dito is moving average 20 pero 50% pa po yan kasi nakita nga natin yung pag-breakdown ng ating mga indicators kagaya ni RSI, lower high na yung kinecreate natin pati na rin ni stochastics na almost mag-go below dito sa level 56. So if ever man po magkaroon tayo ng pag-bounce back dito at hindi natin siya tagusin pababa itong level 56, we can still follow the moving average 20. But if you want to be on the safe side, if you don't have a shares yet, dito tayo mag-check ngayon dito sa ating moving average 50. So if we're going to draw a trend line here, ang magandang salo po dito is banda dito sa 2.30 area. Dito po yung pinaka safe side niya dahil mahina pa po yung ating indicators and matindi yung block natin sa 3.30. So we can say na matindi na rin po yung block natin dito sa 3 pesos and yung natitirang support natin dito is 2.55 below or safe side natin is 2.30 below kung nasaan sumasalo po yung ating moving average 50. So check nyo po maigi yung magiging options natin for PHA. MRC close to that 0.52. Meron po tayong pagbaba na 7.14% sa kanya from our previous closing price around 0.56. Number of trades po natin 1,880. So still very less active po and less participants po tayo meron kay MRC. And unfortunately, bumaba po tayo ng isang level ngayon. Dito kay MRC ang ating resistance ngayon is 0.54 area and ang ating support is 0.51 area. Checking our stochastic indicator. So, nakita pa rin po tayo ng pagpatuloy na pag-breakdown sa kanya. Currently, nandito tayo sa level 39. Kahapon po is nagkaroon tayo ng pag-breakout. Kung makikita po natin. Pero ngayon po is pumasok na naman po siya dito sa ating lower highs na ino-observe sa kanya. So, definitely, nawalan po ng momentum itong si MRC. Checking our RSI indicator. So, same thing din po. Nauntog po siya dito sa level 50. Ito po yung sinasabi natin kailangan ma-challenge ni MRC. Kailangan niya po itong mahigitan
para bumalik ng todo yung kanyang momentum, pero nagkaroon pa rin po tayo ng pag-pullback sa kanya. So medyo itaas natin to ng konti. Ito yung ating support ngayon dito sa ating RSI indicator, level 43. So dito tayo nagkaroon ng support noong February 17 and then nagkaroon tayo ng bounce back sa kanya. So kapag ka po ito is tinagos pa ng tuluyan pababa ng ating market below 43, so definitely mawawalan na po tayo ng momentum and magkakaroon na po tayo ng confirmation na iba na po yung magiging takbo ni RSI or ni MRC. And as of the moment, naka-cross up pa naman po itong ating blue line sa ating red line. So may momentum pa tayo nakita dito sa ating MACD. Pero may kita po natin na yung parang ating naging peak happened yesterday and nabawasan po tayo ng momentum ngayon. Pero nasa positive side pa rin naman tayo. Positive level 0043. Pero kung titingnan po natin itong ating chart sa ngayon, nagkaroon na po siya ng pag-breakdown dito sa ating trend line na ino-observe. Na-mention din po natin kahapon na hindi pa ganun ka fully yung momentum ni MRC dahil nga po naka-breakdown pa po itong ating moving average na dito sa ating moving average 20. Kumbaga parang attempting pa lang siya bumalik dito, and hinighlight din po natin tong area na to na matinding resistance na 0.57, and then ngayon po makita po natin na meron na rin tayong matinding resistance dito sa 0.54 area. So nasabi po natin kanina dito sa ating RSI indicator na meron pa tayong natitirang support na level 43 kung indicator po yung pagbabasihan natin. But if you want to be on the safe side, kasi kita na po natin dito sa chart na meron na tayong matinding resistance sa level 57, pati na rin po sa level 54, we can actually treat now na meron na rin tayong matinding resistance dito sa level 50 kasi para na tayo nagkaroon ng retest dito ng February 17. So parang hindi pa kaya ng market. So dito na tayo titingin ngayon sa ating yellow line o dito sa ating moving average 100. Saan ba yung moving average 50 natin? So yung moving average 50 natin is dito rin, no? Kumbaga parang nag-breakdown na rin po yung moving average 9, pati moving average 20 natin sa ating moving average 50. So very low momentum and weak pa rin po itong si MRC. Dito na po tayo tumingin. Dito na tayo mag-accumulate ng shares na 0.48. Huwag na po natin hintayin pa na mag-cross down pa itong si RSI natin dahil dito po sa chart, kita na po natin yung matinding block sa mga areas na to. So ito po yung pinaka-safe side natin, 0.48. So check nyo po maigi yung magiging options natin for MRC. JFC closed at 178 pesos. Meron po tayong pagbaba na 0.56% sa kanya from our previous closing price. Around 179. Number of trades po natin 4,490. So medyo stable naman po yung ating number of traders and nag-average lang po yung ating volume, pero di pa rin po siya ganun ka-active. And we can still treat na meron tayong same resistance sa 185 and same support na around 178, pero makikita po natin yung pag-breakdown po ng ating price today. Umabot pa tayo ng low natin hanggang 175 pesos. Checking our stochastic indicator, so mahinang-mahina pa rin po. Puro lower highs pa rin po yung kinikreate natin dito. So point by point ng February 15, February 19, and February 20, puro lower highs po. Dito tayo ngayon currently sa level 24. More on the oversold area. Checking our RSI, so patuloy pa rin po yung ating mga lower highs na kinikreate. Mahina din po level 36, pero meron pa tayong pwedeng ibaba pa further dito sa ating oversold area. Checking our MACD, so nagpa-flatline lang po itong ating blue line and red line, pero technically naka-crossover pa rin naman itong ating blue line, pero mapapansin natin na ang baba lang po ng ating histogram. Any moment, pwede pa po siya mag-cross down further. Kumbaga parang na-reach na natin yung peak ng February 10 and then wala na po tayong makita momentum and napabawasan po siya every day. So checking the chart, so ito po yung makikita natin, puro lower highs, and even the moving average 200 now, itong green line natin is naabot na po ng ating market or ng ating price. So more on weakness po yung nakita natin. Ito yung natitira nating support ngayon na moving average 200, pero pinapakita po ng ating mga indicators na weak pa rin po itong si JFC. So based on my evaluation po sa kanya, medyo hindi pa po magandang gawing support itong ating moving average 200. I can speculate or we can speculate na pwede pa tayong bumaba further dito sa 169 pesos. Kumbaga dito na po tayo nagko-consolidate noong nakaraan ng bandang October 2020. So kung wala ka pa naman pong shares or kung nagbabalak po kayo mag-accumulate ng shares dito kay JFC,
dito po yung magandang area. So 169 pesos habang pangit pa po yung pinapakita ng ating mga indicators. Kasi we can say also na nag-consolidate tayo dito sa 178 pero yung consolidation natin more on weakness. So that's why we have to move forward if we want to be on the safe side or if we want to be on the good position. So check nyo po maigi yung magiging options natin for JFC. Abra Mining closed today at 0.0039. Meron po tayong pagbaba na 2.50% sa kanya from our previous closing price around 0.0040. Number of trades po natin 3,180. So less active pa rin po and less participants po tayo dito kay Abra Mining, and we still have the same resistance around level 51 and same support around level 38. Checking our stochastic indicator, we are still here in the oversold area, level 11. Pero mapapansin po natin puro lower highs yung ginagawa natin. Noong February 18, nandito tayo sa level 13. Ngayon po is nasa level 12 tayo. So lower high pa rin po. Mahina pa rin po yung nakikita nating momentum dito kay Abra Mining. Same thing po dito sa ating RSI indicator. So medyo ibaba natin to ng konti para makita natin kung tumatakbo po ba yung kanyang momentum. So ngayon, puro pag-slide down yung nakikita natin sa kanya. Highlight na rin po natin siya from this time up to this time. So more on weakness yung nakikita natin kay Abra Mining. Checking our MACD, cross down pa rin po. And nag-average po tayo dito sa negative 0.3003. So parang ilang trading days po tayo merong ganyang kababa. So mahina po yung momentum ni Abra Mining overall. And itong ating level 38, we can treat this one like 0 to 10% strong. We can move forward dito sa ating next moving average, dito sa moving average 100. Pero then again, kapag tumatama na po dyan yung ating mga prices, we have to evaluate further yung ating mga indicators kung babalik na po ba yung momentum niya. If not, dito po tayo titingin sa susunod 0.0024 or best price po natin is dito sa level 22. So mahina po yung momentum niya, puro lower highs yung ginagawa natin. And natapos na po yung kanyang highest peak dito sa area na to ng January 20. Nag-consolidate po tayo dito from level 39 to level 61 pero mahina po ito. Ang possible na next na consolidation natin is level 22 to level 38. That's why ang safe side po natin dito is level 22. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Abra Mining. FNI closed today at 3.07. Meron po tayong pagbaba na 2.54% sa kanya from our previous closing price. Around 3.15. Number of trades po natin 2,600. Still very less active po itong si FNI. Pero may magandang momentum naman po tayo nakikita sa kanya. Currently, we still have the same resistance around 3.14 and same support around 2.90. Checking our stochastic indicator. So nagkaroon po tayo ng pag-pullback dito, level 84. Nasa overbought area pa rin naman tayo. Wag lang po tayo magbe-breakdown below 80 kasi mag-iiba po yung takbo ng ating momentum. Checking our RSI. So meron po tayong pag-pullback dito sa area na to. Medyo siguro kailangan natin siyang i-highlight na parang ating magiging support. So makita po natin dito from this time, January 12 hanggang January 20. Ito yung ating parang strong na support and resistance sa kanya. So hopefully, wag din pong tagusin pababa ng market itong level 61 kasi magkakaroon po tayo ng panibagong move dito kay FNI. And yung ating MACD is naka-cross up pa naman. Yung ating histogram nandito pa naman sa positive 0.05. So meron pa rin po tayong uptrend channel na pwedeng i-observe while we are being cautious dito sa area na to na 3.14. So strong resistance po siya. First attempt na ginawa natin dito happened noong January 2021. Then we have re-attempted noong January 2022. Hindi man lang tayo naging close enough. And then ngayon, may third attempt tayo ngayong February 23. So kung wala ka pa naman pong shares dito kay FNI, ang ating magiging support ngayon dito is itong ating moving average 9. Pero seeing na meron po tayong parang third attempt na failure dito sa high na to na 3.14, I will look forward po dito sa moving average 20 natin dito banda sa 2.82 area pababa or better dito sa 2.69. Kasi kung mag-speculate na po tayo, i-generalize natin, medyo hindi pa kaya itong 3.14. So, ibig sabihin po, hindi po siya masusuportahan ni moving average 9. And normally,
kapag ka po maliit lang space natin between the moving average 9 and moving average 20, medyo hindi rin siya kinakaya ni moving average 20. So that's why we have to look forward to the next support level na moving average 50. Plus, yung number of traders or supporters natin from the market is very less lang. So, kung wala ka pa pong shares, medyo observe nyo po muna siya. Let's see kung magiging matibay na support itong moving average 20. If not, dito po tayo banda sa moving average 50. So, very high risk na po pumasok kay FNI ngayon. Kung trader ka po at may average ka na 2.93 pataas, medyo check mo po yung option ninyo. Kung may gain ka naman na, medyo i-take profit mo na, and then let's see po kung magme-maintain pa siya dito sa ating moving average 9 or moving average 20 or dito sa ating uptrend channel. Kasi so far, may mga signs na po tayo. May pag-pullback na tayo dito, and then dito sa ating RSI is nagkaroon tayo ng highest peak dito sa level 68. So check nyo na lang din po ito. Wag po sana siya mag-breakdown further dito sa level 61 or dito sa ating level 80 dito sa ating stochastic. So check nyo po maigi yung magiging options natin for FNI. Nickel Asia closed at 6.25. Meron po tayong pagbaba na 1.11% sa kanya from our previous closing price around 6.30. Number of trades po natin 3,010. Less active lang din po. Less lang din po yung ating participants from the market. And currently, meron po tayong, or we still have the same resistance around 6.60 and same support around 6.23 area. So we can still observe ito po ang ating uptrend channel sa kanya. Checking our stochastic indicator, we are still in the good shape. Nandito pa po tayo sa level 87. May pag-slide ng pullback lang po tayo ngayon kay Nickel Asia. Checking our RSI indicator. So same thing din po, nasa mataas na level pa tayo. Dito tayo level 69. Almost the overbought area. And checking the MACD, naka-cross up pa naman po, and nandito tayo ngayon sa ating highest peak around positive 0.08. So medyo malaking pagkakaiba ni Nickel Asia and FNI when it comes to its chart. Kasi yung kay FNI, medyo kapantay ng ating blockade or ng ating resistance, yung kanyang previous resistance. Dito po mapapansin po natin yung kanyang first high noong January 11, nagkaroon ng failure, then nagkaroon ng reattempt noong January 14, then tuluyan po nag-breakdown, and then nagkaroon ng reattempt noong February 10. So third attempt pero failed pa rin po, and then pagdating ng fourth attempt, doon na po siya nagkaroon ng breakout sa kanya. So medyo safe side itong si Nickel Asia compared kay FNI, and dito sa mga nakasalo sa area na to, nagkaroon tayo ng low na 6.02. So very good job yung nangyari sa kanila, yung ginawa nila, dahil nakasalo sila on its low level kung saan malapit ito sa ating moving average 9. Pero overall, we can still follow itong ating uptrend channel. So maganda pa naman yung pinapakita natin mga indicators. The only red flags that we can see here, or red flag that we can see here, is itong ating number of traders. So very minimal lang yung ating support. So that's why we have to buy dun sa pinakamagandang area, which is actually dito around 6 pesos. Hopefully by tomorrow magkaroon pa siya ng pullback, pero base sa kanyang mga indicators is baka magkaroon na tayo ng pag-bounce back sa kanya. So if ever man we are trying to accumulate shares, medyo high risk, medyo risky, pero medyo good side naman 6.23 below. So siguro pwede ka nang kumuha dito mga 6.20 below while we are observing itong ating uptrend channel. So possible na magkaroon muna tayo ng consolidation dito sa area na to between 6.20 to 6.61 while we are waiting na umangat itong ating moving average 9, pati na rin itong ating moving average 20. So again, medyo iba po yung mga indicators ni Nickel Asia compared kay FNI. Mas maganda po yung nakikita natin mga indicators dito kay Nickel Asia. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Nickel Asia. IDC close to the 2.97. Meron po tayong pagbaba na 1.33% sa kanya from our previous closing price around 3.05. Number of trades po natin 644. So dito po kitang-kita yung less support ng ating market and yung pagiging matamlay ni IDC. And currently we have a resistance around 3.05 area and support around 2.79 area. Checking our stochastics. So makikita po natin yung mga highs na ginawa po natin nung nakaraan. So high dito January 27 hanggang February 16, and then
nagkaroon po tayo ng pagbagsak ng kanyang momentum. So nandito tayo ngayon sa oversold area, level 18. So for the longest time, nasa ilalim po yung ating blue line, nating red line. So may pag-attempt lang ng pag-crossover pero mahinang-mahina pa rin po siya. Nasa oversold area tayo currently ni stochastic indicator. Dito naman po sa ating RSI, meron tayo ditong matinding block around level 47 and then puro lower highs na rin po yung ating na-observe sa kanya. So meron tayo ditong support na nakita level 37. Dito po tayo nagkaroon ng pag-bounce back sa kanya. Pero it looks like it's heading down again dito sa level 37 natin. So more on weakness yung nakita natin sa kanya. Pati na rin po dito sa ating MACD. Yung ating blue line attempting na actually to crossover pero nasa mahinang area pa rin po tayo, nasa negative 0.0040. So may kita po natin yung pagbawas or pagbilis ng kanyang momentum kagad pero still hindi pa po siya enough and puro lower high pa rin po yung nakita natin dito sa kanyang graph. So matamlay na matamlay yung kanyang momentum and possible overall may kita po natin yung mga lower highs din po dito sa ating MACD. So this has begun since November 2020. So mahinang-mahina po yung momentum na nakikita natin kay IDC. Kung binabantayan niyo po ito si IDC or kung gusto niyo po mag-accumulate ng shares, the least na support na nakita po natin dito is itong ating green line, moving average 200 bandang 2.84. Pero medyo may pagka-downtrend po kasi tayo nakikita dito kay IDC. So possible, tingin tayo sa susunod na support natin. Maybe around this level, 2.50. Kung wala ka pa naman pong shares dito kay IDC, watch out mo lang. Re-evaluate mo siya pagdating dito sa area na to. Kung magkakaroon na siya ng magandang momentum, pag hindi pa, abang tayo further dito sa 2.50 area. So watch out kayo dito. Konti lang po yung ating supporters. Iilan lang po yung mga nagpapalitan dito o mga nagbabuy and sell. So check nyo po maigi yung magiging options natin for IDC. Certec closed at 6.61. Meron po tayong pagbaba na 1.34% sa kanya from our previous closing price around 6.70. Number of trades po natin 883. So iilan lang din po yung ating participants from the market. Dito po sa ating chart, meron tayong resistance around 6.80 and support around 6.50 area. Checking our stochastics. So nandito po tayo sa pinakamahinang part, oversold area around negative or around positive 5 pa naman pero nasa oversold area tayo. Checking our RSI indicator, continuation pa rin po ng puro lower highs yung na-observe natin sa kanya. Yan yung ating support dito na level 42 is na breakdown na po niya. So tingin po tayo sa susunod na support natin dito around level 36. So dito po natin siya asahan na may possibility na mag-bounce back, although pwede pa rin naman siya mag-breakdown pa further. Checking our MACD, so mahina rin po yung kanyang momentum and yung kanyang histogram is nandito sa negative 0.04. So apparently, puro lower highs din po yung makikita natin dito kay Certec, just like IDC. So medyo may pagka-similarities po sila ng takbo, pati na rin po sa number of traders or participants natin. So the last time na na-review po natin itong si Certec is meron tayong malaking uptrend channel na in-observe sa kanya, pero hindi na po siya ngayon valid. And yung natitira po nating support ngayon is actually moving average 100. Pero kita natin na yung ating mga candlestick sign nagtitrade na po below the moving averages. And medyo pangit yung pinapakita ng Certec kasi nasa ibabaw na po yung ating moving average 200. Lahat na ng ibang moving averages ay naka-cross down na po sa ating moving average 200. So downtrend po yung nakikita natin sa kanya. Itong 6.57 area is like 0 to 10% strong. Next support natin 6.27 pero is 20 to 30% strong. Medyo look forward po tayo, especially kung wala pa namang shares. Medyo bantay ka na lang po dito hanggang 5.60 area. So possible na medyo bumaba pa tayo dyan further. Medyo pangit pa po yung tinatakbo ni Certec. Pero syempre, we have to re-evaluate along the way. Malay naman natin na magkaroon tayo ng bounce back upon reaching itong 6.27 kasi kung makita naman natin na meron naman din siyang uptrend channel na pwedeng observe sa kanya. Check po natin siya dito. Kung gagawa tayo ng uptrend channel sa kanya, it could be naman na meron tayong makita sa kanya.
So that's why we have to reevaluate every ranges na papasukin ng Certec. Pero base po sa mga indicators na nakikita natin yan is medyo 0 to 10% strong lang po ito. Then yung next is 20 to 30% strong. If we want to be on the safe side, dito po siya 5.70. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Certec. MPI closed today at 4.19. Meron po tayong pagtaas na 0.96% sa kanya from our previous closing price. Around 4.15. Number of trades po natin 1,630. So apparently konti lang din po yung ating participants dito kay MPI. Less than 5,000 or less than 10,000 po tayo. And currently meron tayo ditong resistance around 4.19 area and support around 4.10 area. So close lang po natin itong mga previous resistances natin. Checking our stochastic indicator. So dito po makikita po natin na point by point bumababa po yung ating parang momentum dito kay MPI. So meron tayong high noong February 8, February 17, February 19, and then ngayon February 23rd. So dyan pa lang po makikita natin na wala tayong masyadong momentum and gumagawa lang po tayo ng lower high. So mahina po yung momentum na nakikita natin sa kanya. Checking our RSI indicator. So same thing din po. Gumawa tayo dito ng high noong December 7, then January 8, January 15, January 8 or February 8, and then ngayon po dito sa February 23rd. So in a bigger picture, puro lower highs po yung nakikita natin sa kanya. And for the current one, meron tayo ditong strong resistance around level 48. So kung gusto po natin mangyari dito kay MPI, ang gawin natin market is magkaroon po tayo ng breakout dito sa level 48. And sagarin niya na po mag-breakout pa dito further sa level 52 para po maputol itong ating parang downtrend na tinitingnan sa kanya. Checking our MACD. So bigger picture din, lower high din po yung nakikita natin sa kanya. So mahina yung ating momentum. May pag-attempt tayo ng pag-crossover pero medyo hindi pa rin siya enough to bring back the momentum ni MPI. So medyo weakness po yung nakikita natin kay MPI and as of the moment. And meron nga tayong in-observe dito na parang long term na parang uptrend channel sa kanya na pwede pa naman din natin siyang i-observe. Kaya lang along the way we have to parang way out or way in natin yung mga indicators na nakikita natin sa kanya. So just like what happened currently, so meron tayong mga lower highs na nakikita dito. So i-highlight lang natin. Meron tayo dito ang pinakamatinding resistance na 4.50 and then second dito sa area na to na 4.40. So nagkaroon tayo ng pag-re-attempt dyan noong February 9 pero hindi pa rin kinaya. Nagkaroon pa rin tayo ng pag-breakdown sa kanya. So unfortunately, medyo nagtitrade na po tayo below the moving average 20 and nag-crossover na nga rin po itong ating moving average 9 dito sa ating moving average 20. Let's open itong ating moving average 50. So nandito rin po siya, parang nagkukumpulan yung ating mga moving averages. Ang natitira po natin support ngayon dito is moving average 100, pati na rin moving average 200. So since meron naman tayong long-term uptrend channel na ino-observe sa kanya, might as well pwede nating i-follow itong ating moving average 100. Pero dito sa moving average 100 natin, nakita natin na nagkaroon tayo ng pag-breakdown kanina. Nagkaroon tayo ng low na 4.07, so we have to be cautious pa rin dito. Baka magkaroon tayo ng retest or ng weak na retest dito around 4 peso area. So medyo good price na siya or safe side natin dito sa ating moving average 200 kasi aangat pa yan dito and magpapantay po siya dito sa ating previous consolidation last year noong October 2020. So pansinin lang po natin yung ating market as a whole, mahina po siya, so better pumunta tayo sa better price sa kanya, especially naman kung wala ka pang shares or nag-accumulate ka ng shares sa kanya tapos yung traders natin is mababa lang din. So although meron tayo ditong support na moving average 100, pero let's look back dito sa October 2020 pati na rin dito sa moving average 200. So parang ang better price natin dito or pinaka best price is 4 peso area. So check niyo po may magiging options natin for MPI. OV close to at 0.0140. So same closing price po tayo as of yesterday. And yung high natin today is actually 0.0140 lang din. And nagkaroon pa tayo ng low na 0.01
30. Checking our chart, we can still say na meron pa rin tayong same resistance dito around level 18 and same support around level 14. Checking our stochastics. So, meron din po tayong paghina ng momentum dito. So, meron tayo ditong matinding block dito sa area na level 51 and currently nandito tayo sa level 32. Checking our RSI indicator. So, dito medyo maganda. Meron tayong support and resistance na nakikita sa kanya. So, kung mapapansin po natin, for the longest time, since January 25 or last month, ito lang po yung nagiging support and resistance natin kay RSI natin. So, wag lang po siya magbe-breakdown dito further sa level 47 kasi mag-iiba po yung takbo natin or yung momentum natin dito kay OV. Checking our MACD, naka-cross down pa rin po itong ating blue line. Pero yung pinakamababa na natin happened noong February 2 and then attempting to cross over itong ating blue line and attempting to go upside po ulit itong ating histogram. So checking our chart, ang nakita po nating support dito ngayon is itong ating moving average 50. So kung maalala nyo po yung ating RSI, meron siyang support and resistance. Ang nagiging support po ngayon ni OV is itong ating moving average 50. So wag lang pong tatagusin ni RSI yung ating support dito. Balikan lang po natin si RSI. Wag lang po niyong tatagusin yung support niya dito bandang sa 47. Wag lang po siya magkakaroon ng breakdown at hindi na po natin pwedeng sundan itong ating moving average 50. So copy lang muna natin siya. So kung binabantayan po natin itong si OV or if we are trying to accumulate shares, nakita po natin itong si moving average 50 natin is below the 0.140 area. So possible dito siya around 0.130 area. So ito po yung magandang pag-accumulate ng shares sa kanya. May kita naman natin na attempting bumalik itong ating MACD. Pero kapag ka nagpunta po siya sa upside, wag lang po tayong pakampante kasi konti lang po yung ating participants or ating traders. So kung sakaling nagbabalak lang tayo mag-exit out or parang magkaroon lang ng trading or easy gain dito kay OV, kapag ka nakakuha na tayo dito sa 0.13, nakikita natin na nabablock tayo dito sa area na to. Dito sa ating moving average 9 and moving average 20. Actually, mababa lang siya from 0.13 to 0.1450. Check natin siya. Pwede naman pala, pwede ka magkaroon ng 9% gain provided however na 0.13 ka talaga or 0.013 ka talaga makakuha ng price. Then, pwede mo siyang ibenta dito around 0.014 or medyo higher pa 0.01450 kasi may kita natin dito tayo merong matinding block dito sa line ni moving average 9 and moving average 20. So pwede natin itong i-follow itong uptrend channel natin, but be mindful for the traders, number of traders natin. That's why sa pinakasagad na price tayo mas magandang bumili sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for OV. Apollo Global close today at 0.2750. Meron po tayong pagtaas sa 1.85% sa kanya from our previous closing price around 0.27. Number of trades po natin 9,050, almost 10,000. So very active pa rin po itong si Apollo Global. Dito po sa ating chart, meron pa rin po tayong same resistance around 0.28 and same support around 0.24. Checking our stochastic indicator, so meron po tayong pag-pullback dito. And then nakabalik naman po tayo dito sa overbought area dito sa level 81. So kahapon nandito po tayo sa level 76. Nag-support naman po siya dito sa ating 73 na support na tinitingnan sa kanya. And ngayon po nasa overbought area po siya ulit. Checking our RSI indicator. So nandito pa rin po siya above the level 53. Pero we have to watch out ito pong ating RSI indicator since nagkaroon na po tayo ng breakout dito sa level 53. Nag-create po tayo ng bagong high ngayon na level 60. So, create po natin siya ng February 18. Then, February 19. Bumaba po tayo dito sa level 58. February 22. Dito po tayo sa level 57. And then, February 23, level 57 pa rin. So, ilang trading days na po yung lumilipas at hindi po natin napapantayan itong level 60 or even breakout. Although nagtitrade po tayo above the level 53 pero makikita po natin yung pagkawala ng kanyang momentum dito sa area na to. Pero kung papansinin din po natin dito ng February 9, ang tagal niya rin po bago nakabalik dito sa area na to, naging February 16.
So from February 9 to February 16, parang 1 or 2 weeks din siyang nandito below the level 53 bago siya nagkaroon ng upside. So possible pa rin naman na after 1 week or 2 weeks magkaroon pa rin tayo ng upside dito. So nawawalan lang tayo ng momentum dito sa ating RSI indicator. Checking our MACD. Naka-cross up pa naman po itong ating blue line, pero nag-average lang tayo dito sa ating upside dito sa positive 0.0020. So kanina nagkaroon po tayo ng low dito as low as 0.25. So bumaba po tayo almost dito sa ating moving average 20. So as of the moment, makita po natin yung ating pag-create na ng lower highs. So para meron tayong early warning sign dito na yung peak natin, nung high natin dito nung February 19, 0.29 is hindi pa tayo nakaka-recover ulit. And then nag-create ulit tayo ng high kahapon, around 0.28, pero hindi pa rin natin siya napantayan. 0.2850 hanggang 0.28 lang po tayo, and then nagkaroon pa tayo ng low na 0.25. So meron tayong early warning sign, pero at the same time yung ating mga indicators ay intact pa naman. So watch out lang po tayo kasi medyo risky pa rin si Apollo as of the moment. Although intact pa nga yung ating mga indicators, yun nga lang medyo magkakaroon tayo ng difficulty in breaking out itong 0.28 area. So if we are trying to accumulate shares dito kay Apollo Global, knowing na nagkakaroon tayo ng mga candlesticks na nagkakaroon ng breakdown dito sa moving average 9, dito po yung magandang salo niya ngayon kapag nagkakaroon tayo ng moving average 9 breakdown, so around 0.25. So possible din kapag na-observe pa natin siya dito sa 0.24 area or 0.25, then kasi nakita natin na meron nga tayong may konting weakness tayo, at the same time meron tayong intact na indicator. So as of the moment, pwede pa rin natin itong i-follow itong trend line na supported ng moving average 9, pero yung pinaka best price niya ngayon is kapag medyo nagbe-breakdown siya dito sa moving average 9, so around 0.2580 below. So yun po yung possible na magandang accumulating shares sa kanya, kasi may kita natin dito 4 na trading days na hindi pa natin nabe-breakout itong area na to. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba at sa mga bago po nanonood ng video na ito. At sa patuloy na sumusubaybay po sa atin, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. I'll see you soon. Q Republic.